Mapagpalang araw ka, Banong, at sa lahat ng ating kakaibigan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nestor. Ang kwentong ito ay ang apo ko ang nag-ayos at nagsulat para maipasa ko ang aking karanasan. Noong kalakasan ko pa, isa akong matinik at kinatatakutang albularyo sa probinsya ng Capiz. Marami ang lumalapit sa akin para magpagamot. Pero isa lang ang siyang nagpapahirap sa akin palagi. Yun ay ang mga nilalang na aswang. Maraming aswang sa Capiz. Alam naman ng lahat yan, lalo na ng mga taong doon talaga nakatira. May iba namang nagsasabi na doon na daw sila lumaki, ngunit hindi pa rin sila nakakakita ng aswang hanggang ngayon. Ang masasabi ko lang sa kanila, dapat ay ipagpasalamat nila na hindi pa sila nakakakita ng aswang. Dahil kung nakakita na sila ng aswang noon, baka hindi na nila tayo napapakinggan ngayon. Noon, talagang kahit saan ka magpunta, malaki ang tsansa na may aswang ka nang nakakaharap. Malakas ang pakiramdam ko kung may aswang ba sa paligid. Yun ang dahilan kung bakit ang daming aswang na kinatatakutan ako. Sa katunayan, pansamantalang nawala ang mga aswang noon nang dahil sa isang aswang na napatay ko. Wala pa ba mga halamang gamot na pinapakuha ko sa iyo kay paring Edgardo? Wala pa nga tay Ewan ko ba? Sabi ng mga taga roon, 2 araw na raw na hindi nakakabalik si Mang Edgardo sa bahay nila. Ano na kaya nangyari doon, no? Kilala ko yung si Edgardo. Bata pa lang kami, gala na ang taong yan. Baka nagpunta na naman niya sa kung saan-saan. Pupunta ng malayong lugar at uutang sa kung sino-sino tapos uuwi. Style niyang mangutang sa ibang tao na hindi niya kilala para hindi siya masingil. Talaga? Seryoso, tay? Kakaiba rin pala yan si Mang Edgardo, no? Hindi lang albularyo. Parang sindikato rin pala yan kung gumalaw. Ay nako, sinabi mo pa. Dati nga nangutang sa akin yan ng pera. Ang nangyari sa huli, ako pa nagbayad. Aba, paano nangyari yun? Siya may utang tapos ikaw pa nagbayad? Sinapak ko kasi yung mukha niya nung ayaw magbayad Ayun, basag ang nguso. Ako tuloy nagbayad para sa pagpapa-ospital ng loko. Ganun naman pala yun nangyari. Akala ko naman kung ano na. Tumayo ako sabay tapo ng tabako sa labas. Total, wala naman tayong mapapala kay parang Edgardo. Samahan mo na lang ako sa isa ko pang kakilala na albularyo. Hindi kasi tayo pwedeng papatay-patay ng galaw. Bukas, linggo, dagsana naman ang mga tao rito mula sa ibang mga lugar. Hanip ka talaga tay, no? Sobrang kilala ka na kahit sa ibang lugar. Anong hanip ako? Hanip ang Panginoon. Binigyan niya ako ng ganitong klaseng kakayahan. O sige na, iligpit mo na muna yung mga nasa lamesa. Pupunta tayo kay Francisco. Isinirado ng anak ko ang pintuan. Inakbayan ko pa siya nang maglakad na kami. Si Junjun lang ang nag-iisa kong kasama sa buhay. Wala na akong asawa. Pero may mabuti at masipag akong anak. Si Junjun ang lagi kong kaagapay sa lahat. Siya ang kanang kamay ko. Kasama ko rin siya nang una kong mapatay ang isang aswang sa tulay. Pagkarating namin sa bahay ni Paring Francisco, naabutan namin siyang nakaratay sa higaan. Mas matanda sa akin si Francisco nung panahon na yon. Sa aming mga albularyo, siya ang tinuturing na kuya. Ako, 50 anyos pa lang nun. Siya, 80 na. Tulad ko, malakas pa rin. Kaya ang pinagtataka ko lang, bigla na lang siyang nagkasakit. O pare, ano nangyari sa'yo? Inablang ka yata ng sakit ngayon. Akala ko ba malalakas ang mga masasamang damo? Anong kailangan mo? Bakit ka ba nandito? Hiram sana muna ako ng mga halamang gamot Linggo na kasi bukas, wala. Hindi ako nakakakuha. Ayos ka lang ba? Parang kakaiba yung ubo mo Ewan ko ba? Bigla na lang akong nagkasakit
Mabuti pa dali na kita sa ospital kung gusto mo. Kilala ko ron. Makakadiskwento tayo sa bayad. Ay, wag na. Kilala mo ko. Hindi ako naniniwala sa medisina. Hayaan mo na lang ako rito. Kung pwede lang kitang gamutin, ginawa ko na. Sa aming mga albularyo, hindi mo pwedeng gamutin ang mga kapwa mo albularyo. Sa halip kasi nagagaling, mas lalong lalala. Wala na sa dati nating kinukuhaan. Kung gusto mo, doon ka sa kinukuhaan ko na isa pa, sa kabilang bundok. Marami ron. Maraming salamat pero sige, magpagaling ka muna pare. Nestor, ikaw ang pinakamabagis at matinik na albularyo sa atin ngayon. Nakikiusap ako sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Ikaw lang ang pag-asa ng mga tao. Teka, kung makapagsalita ka naman parang mamamatay ka na. Hindi natin alam kung saan ang hangganan ng buhay. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako, pare. Tinapi ko siya sa balikat. Nagpaalam na rin kami sa kanya. Pakiramdam ko, Tay, hirap na hirap si Mang Francisco, no? Ayos lang kaya siya? Akayanin niya yon. Nakibit balikat na lamang si Junjun. Bago maging tirik ang araw ay lumakad na rin kami. Isang bag lamang ang dala namin pero may 4 na sako sa loob. Malayo-layo ang lakarin namin patungong bundok. Ayos lang naman kahit 50 na ako. Malakas-lakas pa naman ang tuhod ko noon. Makalipas ang 4 na oras, nasa paanan pa lang kami ng kabilang bundok. Hingal na kagad si Junjun. Pa, pahinga muna tayo. Pagod na ako Walang ya. Sino ba matanda sa atin? Kabata-bata mo pa ang bilis mo nang mapagod. Umupo kami sa gilid ng puno. Malakas ang hangin kaya kahit papaano ay nakakagaan sa pakiramdam. Habang nagpapahinga kami, meron kami nakitang mga bakas sa katawan ng mga puno. Mga bakas ng kalmot. Tiningnan ko yun ng maigi. Napagtanto ko na gawa yun ng isang mabangis na aswang. Tay, bakit po? May problema ba? May aswang sa bundok na ito, anak. Mag-iingat tayo. Nakita ko agad ang pagbabago ng reaksyon ni Junjun. Halatang kinabahan din siya. Huwag ka matakot. Kasama mo naman ako, ano ka ba? Hindi naman ako natatakot, Tay. Lalo na kapag kasama ko kayo. Ang inaalala ko lang paano kung pumunta pala sila sa baryo natin? Saan ba ako nakatira? Di ba sa baryo din natin? Bakit ka kakabahan? Basta. Iba talaga ako tub ko Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Masyado mo lang binabahala ang sarili mo Bumalik na rin kami sa paglalakad. Naging maayos naman ang paglalakbay namin. Hapon na nang marating namin ang kapatagan, kung saan nakatanim ang mga pambihirang halamang gamot. Ayos pala dito, Tay. Buti, nakakarating si Mang Francisco sa layo nito, no? Alam mo, anak, kami mga albularyo, kahit gaano kalayo, basta para sa panggagamot, kinakaya namin. Mahalaga sa amin ang buhay ng tao. Sandali kaming napatigil ng anak ko nang maramdaman kong may paparating. Nilapit ko si Junjun sa akin. Nakuha niya kagad ang mga senyas ko, kaya marahan na rin niyang dinukot ang itak niya. Tay, aswang yun? Oo, kaya ihanda mo ng sarili mo. Nakadapa lang kami ni Junjun. Lagpas tuhod ang mga halaman. Sapat na para makapagtago kami. Mga ilang sandali lang, natanaw na namin ang isang lalaking payat. Matangkad, mahaba ang buhok at walang damit pang itaas. Kita mo yan? Mukha lang nagdodroga yan pero laman loob ng tao dinadali niya. Dito ka lang, anak. Haharapin ko lang. Sige, Tay, bugbugin mo.
Tuwang-tuwa na naman si Junjun ng mga sandaling yon. Gusto niya talaga akong makita na nakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang. Oy, aswang na mukhang lamok! Na 10 taon lang hindi nakakasipsip ng dugo. Pag-usap nga tayong dalawa. Tumingin siya sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya at naglalaway. Hindi siya nagsasalita. Para siyang baliw. Ano? Hindi mo ako kilala? Ako lang naman ang nag-iisang albularyo na iniiwasan ng lahat ng kauri mo. Wala pa ring tugon ng aswang sa akin. Kaya naman, inilabas ko na rin ang pangmalakasan. Nang nakita niya yon, ay saka siya nagkaroon ng reaksyon. Bigla na lang niya akong tinakbo at nasa aktong lulundagan na ako nang ihagupit ko sa kanyang itako. Tinamaan siya sa bandang liig kaya agad naman siyang bumulagta. Mangisay-ngisay siya sa damuhan. Ang galing mo talaga, Tay! Anong magaling? Kailangan na nating umalis dito. Kahit magaling ako, hindi ko sila kakayanin kung sabay-sabay silang aatake. Kaya tara na! Wala kaming sinayang na oras ng anak ko. Dali-dali kaming umalis sa kabundukan na yon. 7:00 na ng gabi na makauwi kami sa bahay. Pagkalapag ko pa lang ng halamang gamot sa lamesa, isang balita na kagad ang natanggap namin mula sa kapitbahay. Mag Nestor! Si Mang Francisco po! Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lamang akong kinabahan, Kaabanong. Huminga ako ng malalim at saka nagmadaling tinungo ang bahay ni Paring Francisco. Naroon ang ibang kapitbahay. Lahat ng mukha nila ay may bakas ng awa. Padaan! Sandali! Nakita ko ang kapwa ko albularyo na nakahiga pa rin sa papag. Dilat ang mga mata. Pero nang hawakan ko ang palapulsuhan, ay wala na itong pulso. Tay, ano po? Wala na. Wala na si Paring Francisco. May lumabas na itim na insekto sa bibig ni Francisco. Lumipad yon palabas ng bintana. Sa bagay pa lang na yon, alam ko nang hindi pangkaraniwan ang pagkamatay niya. May nangyari na hindi ko alam. Aling Maribet, total kayo ang nakakakilala sa mga anak niya. Makikisuyo lang sa kanila para ipaalam ang nangyari sa tatay nila. Tumango sa akin si Aling Maribet. Lumabas na rin kami ni Junjun doon. Malalim na paghinga na lamang ang nagawa ko. Siguradong maraming tao ang malulungkot sa pagkawala ni Francisco. Bukod kasi sa akin, kilala rin siya sa baryo. Tay, iisa ba tayo nang iniisip? Hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ng aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Mga aswang lang naman ang nakikita kong gumawa nito. Gumaganti na sila sa pagpatay ko sa kasamahan nila noon. Anong balak niya, Tay? Ano pa ba? Di hahanapin ko silang lahat. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa akin. Pero binawi ko rin kaagad kasi naalala ko, patay nga pala si Paring Francisco. Buwi na muna tayo sa bahay. Magpahinga muna. Bukas na bukas, aalis tayo. Pupuntahan ko si Edgardo. Baka nakauwi na. Kailangan niyang malaman ang nangyari kay Francisco. Kinabukasan, hindi nga ako nagkamali ng hinala. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang nangyari kay Paring Francisco. Pero buti na lang, wala pa ni isa sa kanila ang naghihinala na aswang ang dumali kay pare. Hindi muna nila pwedeng malaman kung sino ang pumatay kay Francisco. Kailangan maging kampante ang mga aswang na walang alam ang lahat. Naglakad na kami ng anak kong si Junjun patungo sa bahay ni Edgardo. Habang palapit kami ng palapit, kinakabahan ako. May mga nakakasulubong kasi kaming tao na parang nababahala. Binilisan namin ang lakad namin. Pagdating namin doon, naabutan namin ang mga tao sa tapat ng bakuran. Ganon na ganon ang eksena sa bakuran ni Francisco. Hindi ko tuloy maiwasan noon na mabahala. Pero mas lalo akong nababahala nang marinig ko na isa sa mga tsismosa, may lumabas daw na itim na insekto
na lumipad mula sa bibig ni Edgardo. Tabi! Tabibig kayo! Hinawi ko sila at pumasok ako sa bahay. Wala na rin pulso si Edgardo. Napalunok na lamang ako ng laway sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kumpare kong albularyo. Sigurado na ako noon na mga aswang ang tumoda sa kanila. Lintik na mga aswang yan Iniisa-isa ang mga albularyo Ilang sandali lang ay nagdatingan na rin ang mga kamag-anak ni Edgardo. Napatabi na lang kami sa gilid. Iyakan sila ng iyakan. Habang nangyayari yon, isang kahina-hinalang lalaki ang nakita at napansin ko sa labas ng bakuran. Nakipagsiksikan ako sa mga tao at hinanap ko ang lalaki. Nakita ko siya na naglalakad na palayo. Hindi ko na siya hinabol pa. Alam ko naman na isa siyang aswang. Hindi naman ako natakot. Sa katunayan, mas nasasabik pa ako. Dahil sa wakas, maghahanap na naman ako ng mga aswang na papatayin. Tay, bakit? Aswang ang isang yon. Bakit hindi natin nabulin? Hayaan mo. Wala rin naman siyang balak lumaban Nagmamadali kaming umuwi sa bahay. Nilabas ko ang mga gamit ko mula pa sa baul. Matagal ko nang hindi nagagamit ang mga yon. Napapangiti na lang ako. Hindi ko inakala na darating ulit ang oras na kailangan kong iparamdam sa kanila kung gaano ko kabangis. Ewan ko lang kung hindi umiyak yung mga siraulong aswang na yan. Katana? Saan galing yan, Tay? Galing ito kay Mr. Hamura Akuragi. Sino yun? Isang hapon na nakausap ko dati nung nagpunta ako sa Maynila. Ang katana na ito ay ginagamit niya na pamatay ng mga kakaibang nilalang sa bansa nila. Mukhang maangas din yan Pero bakit nasa iyo yan, Tay? Tigok na si Mr. Hamura Akuragi. Babaero kasi. 3 babae pinagsabay-sabay, di uminom pa ng yung pampalaki ng are. Laban tawag doon? Bisagra. Tay, hindi bisagra. Ikaw naman bisagra sa pintuan yun Basta. Natigok ang hapon na yon dahil sa sobrang sarap. Inatake sa puso, ayun. Nakita niya na si Lord. Natawa pa ang anak ko. Napaka-inosente ng utak dahil 25 anyos na. Palibasa, wala pang nadadaling babae. Puro na lang larawan ni Sunshine Cruz ang tinitingnan. Kung nabubuntis nga lang ang banyo namin, baka sobrang daming anak na ni Junjun kakaano niya. Sinarado ko na ang baul ko. Napadako ang tingin namin nang biglang may kumalabog sa labas. Nakita na lang namin ni Junjun ang kaibigan niyang si Bonito na nakasubsob na sa lupa. Pambira ka naman. Kasi bakit ka ba nagmamadali? Kahit kailan talaga, ari ng sablay ito Diyos ko talaga tong batang to. Nagmamadaling bumangon si Bonito. Lumapit siya sa amin nang may ngiti. Mang Nestor, Junjun, may nakwentong nani ko tungkol sa aswang. Di po ba, maghahanap kayo ng aswang mamayang gabi? Tumingin ako ng masama kay Junjun. Pasensya ka na, Tay. Nadulas ang dila ko Nasabi ko tuloy kay Bonito. Ay nako, wala na akong magagawa. Basta Bonito, huwag ka lang munang maingay at baka mataranta mga tao siya nga pala. Ano pala yung kwento na sinasabi mo? Sabi ni Mama, parang may katrabaho daw siyang aswang Ting uwian daw kasi nila sa gabi. Bigla-bigla na lang daw nawawala. Tapos, parang amoy malansa. Yun lang. Tapos, pinaginalaan ka agad na aswang? Hindi pa tapos no. Teka muna, kukwento pa ako Yung isang kasama nila Mama, buntis. Tingin daw ng tingin yung babaeng pinaginalaan nilang aswang. Tapos, sumasakit palagi yung tiyan ng buntis. Palagay ko, aswang talaga yun Bonito, kapag yung sinasabi mo ay walang katotohanan, ikaw ang totodasin ko. Paano kapag totoo? Ikaw po tutudasin ko.
Ba't sira ulo ka, tatay ko yan, oh. Maniwala na kasi kayo. Hindi naman ako nagsisinungaling eh. Tsaka si nanay, hindi yung chismosa. Bira lang mag-uwi ng chismis yun sa bahay. Pero lahat totoo. Nagkatinginan kami ni Junjun. Matagal ko na rin namang kilala si Bonito. Bata pa lang si Junjun, magkaibigan na silang dalawa. O sige, susubukan natin yung sinasabi mo. Kasama ako? Hindi, patulog ka sa inyo. Sasama ako. Hindi niyo naman alam kung saan yung trabaho ng nanay ko eh. Oo nga, tay. May punto naman doon si Bonito. O sige, sumama ka. Basta ayaw ko ng tatanga-tanga ha. Una kong tinataga yung mga tanga kaysa sa aswang. Ayos! Napapailing ako. Minsan, napapaisip na lang din kung bakit sa dami ng pwedeng maging kaibigan ni Junjun, kinaibigan niya si Bonito na hindi ko malaman kung matino o siraulo. Pagdating ng gabi, inanda na rin namin ni Junjun ang mga gamit namin. Yung katana ko ay isinokbit ko na rin sa likuran ko. Ibinigay ko naman sa anak ko ang panap. May palaso yun na ang dulo ay binabad sa bawang at asin. Oh, nasaan na yung kaibigan mo? Di ko alam dun. Ang sabi ko kanina, 7:00 dapat nandito na eh. Palis na kami nang makita namin paparating si Bonito. Ang daming nakakabit sa katawan niya na bawang. May dala-dala rin siyang itak. Hindi mo ba may tatago yung itak na yan? At saka, saan mo pinagkukuha yung bawang na yan? Baka mamaya paninda pa ng lola mo yan ha? Isasauli ko naman po kinabukasan, Mang Nestor eh. Isara ulo din pala itong taong to no? Tara na nga. Nauna na akong naglakad sa dalawa. Sumakay kami ng tricycle. Hindi naman kalayuan ang sinabi ni Bonito. Maya-maya lang, binaba na rin kami sa gilid ng kalsada. Madilim at matataas ang punong naroon. Ang bukod tanging may liwanag doon ay ang factory sa hindi kalayuan. Ayun na yung factory. Tara, lakarin na lang natin. Oo, teka. Alam mo ba kung ano yung mukha ng sinasabi mong pinaghihinalaan ng nanay mo na aswang? Napangiti ng pilit si Bonito sa akin. Huh? Ay Diyos ko, pambihira. Sige, ako nang bahala. Mararamdaman ko naman kung sino yon. Dito na lang tayo maghintay. Dito rin naman dumadaan yung mga trabahador kapag labasan na nila eh. Lapit na yun. Hindi nga nagtagal. Lumabas na ang mga nagtatrabaho sa factory. Kasama na roon ang nanay ni Bonito, kaya bigla na lang siyang nagtago sa likuran namin. Isa-isa kong pinagmasdan ng mga dumadaan na tao. Pero nakasakay na lang sila ng tricycle ay wala naman akong naramdaman na kakaiba. Dito, wala na ba na? Nasaan? Wala rin yung kasama nila nanay na buntis eh. Baka hindi pumasok. Hindi, sabay silang umalis ni nanay kanina eh. Halik kayo, baka nasa lupa kasama yung babaeng aswang. Kahit naiirita na ako ay sumunod na lang ako. Umikot kami sa likod ng factory. At hindi nga nagkamali si Bonito. Nandun ang dalawang babae. Isang buntis, isang hindi. Pinakinggan namin ang pinag-uusapan nila. Sumama ka na lang sa akin. Sinasaktan ka naman pala ng asawa mo eh. Kung sasama naman ako sa iyo, mas lalo siyang magagalit. Akong bahala. Aalagaan kita. Isusumbong natin siya sa mga pulis kapag sinaktan ka niya. Sumama ka na sa akin. Ligtas sa pupuntahan natin. Tapos, sabay pa tayong papasok at sabay tayong uuwi. Hindi na nakatiis ang kalooban ko nang marinig ang ginagawa ng aswang. Dinukot ko ang katana ko at sumampa sa mataas na bakod sa pamamagitan ni Junjun at Bonito. Nagulat ang dalawang babae nang lumitaw ako. Lalong-lalo na ang babaeng aswang na nagpapanggap lang na tao. Hoy, ikaw, buntis! Layuan mo yan! Nagtataka ang babaeng buntis. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin.
Nang makasunod sa akin si Junjun at Bonito, hinila ang buntis palapit sa akin. Aswang ka! Ramdam na ramdam ko presensya mo! Walang ano-ano, bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Tatakas pa sana siya nang bigla ko siyang habulin at tagain. Natamaan ko siya sa hita. Tumumba ang babaeng aswang. Nilapitan ko siya at tinutukan sa leeg. Hindi kita papatayin kung sasabihin mo kung saan nagkukuta mga kauri mo. Tumawa lang ng tumawa ang babaeng aswang. Naubos agad ang pasensya ko kaya hinagupit ko siya sa leeg. Gumulong ang ulo niya at napatakip na lamang ng mga mata ang buntis. Ikaw, umuwi ka sa magulang mo kung sinasaktan ka ng asawa mo. Hindi yung sasama ka na lang sa kung sino-sino. Takot na naglakad paalis ang babae. Agad din naman kaming sumampa sa pader dahil baka maabutan kami ng mga gwardya. Maalas, hindi kinanta kung nasan yung mga kasama niya. Paano po kakanta? Pinatay niyo kaagad eh. Ayoko nang tinatawanan ako eh. Isa pa, ramdam ko na wala siyang balak na ilaglag yung mga kasama niya. Huwag ko lang talaga silang makitang lahat dahil uubusin ko sila. Napadukot na lang ako ng tabako sabay sindi. Buhay ka na sa inyo, Bonito. Tapos na papel mo rito. Maghanap pa kami ng ibang aswang. Sasama pa. Huwag ka nang makulit. Uwi na. Tinutok ko sa kanya ang katana na hawak ko. Parang kulang na lang ay iihi siya sa salawal. Uy, Tay! Kalma! Hindi yan aswang, no? Sige na. Buhay ka na. Baka mapahama ka pa rito. Parang batang takot na naglakad paalis si Bonito. Kailangan ba talagang ganunin si Bonito, Tay? Kailangan. Para hindi na siya magpumilit. Kasi sa mga susunod na sandali, nagkaroon ako ng kutob na mas mapanganib ang mararanasan natin, Junjun. Kaya, handa ka na ba? Handang-handa na ako, Tay. Basta kasama kita. Tumango lang ako kay Junjun. Inakbayan ko siya at nilisan na namin ang factory na yon. Nakabalik kami sa baryo namin. Pero pinasok na namin ng anak ko ang kagubatan. Madilim ang nadadaanan namin. Wala kaming ginamit na pampaliwanag. Para kung sakaling may aswang, hindi agad nila naalaman na may tao. Dumaan kami sa ilog. Malakas ang agos kaya todo ingat kami ni Junjun. Nang makatawid na kami sa kabila, ay pinayuko ko siya kaagad. Naramdaman ko kasi na may ibang presensya ang naroon. Pagtingin namin sa kabilang banda ng ilog, may mga babaeng naliligo. Hindi sila tinatangay ng agos dahil sa mga nakaharang na bato. Nagtago kami kaagad sa gilid. Tay, ang sexy. Manahimik ka. Yan ka na naman sa kamanyakan mo eh. Mga aswang yan. Ha? Ay, sayang. Di, patayin na natin. Wag muna. Hintayin natin silang matapos. Susundan natin sila kung saan sila uuwi. Tsaka ko na mas marami pang aswang ang naroon. Ayos. Makakanood muna ako ng mga sexy. Tumigil ka. Gagawin kong iniho yung pututoy na ari mo. Nandito tayo para pumatay ng aswang, no? Hindi para pagnasaan yung mga yan. Pasensya na, Tay. Nilabas ko na naman ang tabako ko. Nakaupo lang kami sa likuran ng malaking bato. Naririnig pa namin ang mga kababaihan na tuwang-tuwa. Maharot sila na parang mga normal na babae lang. Napangisi na lang ako. Alam ko na kasi ang ganoong klase ng taktika. Nangaakit sila ng mga taong mapapadpad sa ilog. Sa halos kalahating oras na paghihintay namin, napansin na lang namin na nagbibihis na ang mga babae. Anak, maganda ka na. Sige po, Tay. Habang naglalakad ang mga babae, palihim kaming sumunod sa kanila. Bawat hakbang, sobrang iniingatan namin. Masyado kasing sensitibo ang mga pandinig nila, lalo na ang mga babaeng aswang. Tay, kanina pa tayo nakabuntot dito.
Walang hangganan yatang destinasyon ng mga yan eh. Maging pasensyoso lang tayo. Maya-maya, makakarating rin tayo sa kanila. Dumaan pa ang ilang minuto. Nakita na rin namin ang parang isang baryo. Doon sila pumunta. Pagsilip namin, maraming nakatira. Isa lang ang ibig sabihin nun. Dumami na ang mga aswang. Kaya pala lumalakas na ang loob ng mga hayop kasi marami na sila. Hindi tumugon sa akin si Junjun sa tabi ko. Pagtingin ko sa kanya, nakahiga na siya. Naalarma ako kaya agad ko siyang inasikaso. Anak. Bigla na lang may mga naglabasang aswang mula sa dilim. Nasa 3 sila. Puro lalaki. Nakapako na lang sa liig ni Junjun na meron ng nakabaon doon na parang kasing laki ng pako. Anong ginawa niyo sa anak ko? Muli kong binunot ang katana sa likuran ko. Nagsimula na rin silang umangil na parabang mababangis na tigre. Wala akong pinatawad sa isa sa mga aswang na yon. Ako ang unang lumusob. Hindi ko na sila hinayaang makadampi sa akin. Wala pang 1 minuto ay napatay ko na kagad silang 3. Pagkatapos, binalikan ko si Junjun. Nanlalamig na ang palad niya. May laso ng tumarak sa liig niya. Kaya naman binuhat ko kagad siya. Nagawa ko siyang iuwi sa bahay pero dahil sa halos 1 oras at kalahati rin ang nasayang, nahuli na ang lahat. Natulala ko sa kanya habang nakahiga siya sa papag. Para lang siyang natutulog. Pero alam ko sa sarili ko na noong mga sandaling yun, wala na ang anak ko. Sobrang sakit ang pagkawala sa akin ni Junjun. Noong mga panahon na yon, sinisisi ko ang sarili ko. Kung hindi ko na lang sana isinama si Junjun sa bawat lakad ko, hindi niya yun sasapitin. Inabot ako ng umaga kakatitig lang sa kanya, Kabanong. May ilang mga tao na nga rin ang nakakakita dahil malawak ang pinto namin. Maya-maya lang, biglang dumating si Bonito. Halatang kagigising lang niya dahil sa laway na natuyo sa labi at sa masagana niyang muta. Junjun! Anong nangyari kay Junjun? Mang Nestor! Junjun! Nilapitan niya si Junjun. Napahagulgol ng iyak si Bonito nang malaman na ang kanyang matalik na kaibigan ay wala na. Tahimik lang ako sa gilid. Pero hindi ko may kakaila ang sakit na makikita rin sa mga mata ko. Mang Nestor! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ayos ba si Junjun nung pinauwi niyo ako? Inuga-uga niya pa si Junjun sa pagbabaka sakaling dumilat pa. Pero hindi na. Natigilan lang siya nang makita ang butas sa liig na pinagtanggalan ko ng parang pako. Mang Nestor, sabi mo nga sa akin, aswang ba ang dahilan kung bakit ganito sinapit ng kaibigan ko? Hindi na ako nagsalita at tinanguan ko na lang siya. Nakita ko ang nabuong galit kay Bonito dahil sa mga nakasarado niyang kamao. Huwag ka mag-alala, Junjun. Ipag-iiganti kita. Pangako yan. Lumabas si Bonito ng bahay na puno ng galit. Saka lamang ako napahagulgol ng mga sandaling yun. Anak, tawarin mo ako. Di kita naprotektahan. Patawad kong napakawalang kwenta kong ama. Kabanong, mula nang mawala sa akin si Junjun, nasira ang lahat ng plano ko sa buhay. Lalo na ang pagpuksa sa mga aswang. Nalulung ako sa alak. Walang araw na hindi ko nilunod ang sarili ko sa alak. Sa halos 1 buwan na wala ang anak ko, ang tanging kasama ko lang ay alak. Una, si paring Francisco. Pangalawa, si paring Edgardo. Sino ang susunod? Wala na. Wala na kasing nagmamahal sa akin eh.
Dadamputin ko pa sana ang isang bote ng alak nang biglang may umagaw nun. Pagtingin ko ay si Bonito na naman pala. Ano ba problema mo? Agaw ka ng agaw ng alak. Wala ka bang pambili, ha? Tama na po yan. Makakasama po sa kalusugan nyo. At kailan ka pa naging doktor? Tao ka? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Hindi po gusto ni Junjun na pinapabayaan niyo ang sarili niyo. Huwag ka nga magsalita ng parang parte ka ng pamilya namin. Ano naman kung laklak ako na ito ng laklak? Anak ba kita? Huwag mo nga akong pakialaman. Pwede ba? Huwag ka nga makasariling matanda ka. Napangangako nung marinig ko yun. Pakiramdam ko ay binastos niya ako kaya ako nagalit. Sinaulo ka pala eh. Anong karapatan mo? Hindi lang naman ikaw ang nawalan ah. Ako rin. Nawalan din ako ng isang kaibigan. Pero ako, lumalaban. Ikaw sumusuko. Napakamakasarili mo. Sa halip na gumawa ka ng paraan para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ni Junjun, ganyan ka, naglalasing, nagpapaawa sa sarili. Huwag ka magsalita na parang pareho tayo ng nararamdaman. Kaibigan ka lang. Ako, ama. Mas masakit sa akin ang pagkawala niya. Hindi naman ito tungkol kung sino ang mas nahihirapan o nasasaktan eh. Tungkol ito sa kung paano natin ibabangon ang mga sarili natin para sa kanya. Tingin mo ba may mangyayari kung ganyan ka lang? Tingin mo matutuwa si Junjun kapag nalaman niya na ganyan ka? Marami ng tao na biktima ng mga aswang sa loob ng isang buwan lang. Marami na nagsisialisa na residente dahil sa takot. Tapos ikaw, walang pakialam sa paligid. Nasaan ang pinakamabagis at maangas na albularyo ng kapis? Wala na! Ano? Ganyan ka na lang ba, Mang Nestor? Natameme ako sa lahat ng mga sinabi niya. Hindi ko alam pero dahil doon, para akong natauhan kabanong. Naramdaman ko na lang na tumutulo na naman ang luha ko. Pastor, may usap po. Bumalik na kayo sa dati. Kailangan kayo ng baryo. Kung talagang mahal niyo si Junjun, magtutulungan tayo para makamit ang hustisya at ang kapayapaan sa lugar na ito. Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Buhat nang mawala si Junjun, pakiramdam ko wala na akong kwentang ama at albularyo. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla kong tumaob sa kinauupuan ko. Naramdaman ko na lang na sumakit na ang bandang panga ko. Sinuntok pala ako ni Junjun. Sa laki ng kamao niya, sulido talaga ang naramdaman ko. Bakit mo ako sinuntok, Bonito? Para magising ka sa katotohanan. Ano? Gusto mo isa pa? Para magising ka na talaga? Sandali. Tumigil ka muna. Ano? Ayop ka. Masakit eh. Nakadikit na ako sa dingding nun. Nabawasan din ang tama ko. Pagtingin ko kay Bonito, ibang-iba na ang aura niya. Hindi na siya yung dating mukhang isip bata. Marahil, binago siya ng mga nangyari kamakailan lang. Lalo na ang pagkawala ni Junjun. Mahabang katahimikan ang naghari noon ng mga sandaling yon. Pero muli yung binasag ni Bonito ang katahimikan. Mang Nestor, tandaan mo, mas makukonsensya ka kapag may kaya kang gawin, pero mas pinili mong walang gawin. Iniwan ako ni Bonito sa magulo naming bahay. Natulala na lang ako. Dahil sa kakaiyak, hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mga sigawan na naririnig ko sa labas.
Pagsilip ko sa bintana, may bitbit na bangkay ang mga residente. Narinig ko sa mga kamag-anakan na nag-iiyakan, winakwak daw ng aswang ang lalaking yon. Kahit mahilo-hilo pa, lumabas ako sa bahay. Sinundan ko ang mga tao at dinala yon sa isang bahay. Puro iyakan lang ang natirinig ko. Hindi ko na namalayan na nasa likuran ko na pala si Bonito. Sa loob ng isang buwan, parang naging normal na lang na may inuuwing ganyan dito kada gabi o kada araw. Nakikita mo ba ang mga kabahayan na yon, Mang Nestor? Wala nang nakatira dyan. Umalis sila rito dahil sa panganib na baka sila na ang mabiktima. Mang Nestor, para tayong nasa gera na walang general. Tinatanggap na lang ng sistema na mamatayan dahil walang direksyon ng buhay ng lahat. Sabihin mo, ganito na ba ang epekto ng mawala ako? Opo, Mang Nestor. Kaya kung hindi ka magtitino, araw-araw at gabi-gabi mong makikita at maririnig ang mga ganyan. Kakayanin mo bang mabuhay sa lugar na unti-unti nang namamatay? Nagsarado ang kamao ko, Kabanong. Nagsimula kong manghinayang sa mga araw na sinayang ko. Dahil kay Bonito, muling bumukas ang isipan ko. Salanan ko ang lahat ng ito. Hindi pwedeng ganito. Bonito, mula bukas, samahan mo ko. Ipaglalaban natin si Junjun at ang lahat ng taong nabiktima. Yan ang gusto ko sa inyo, Mang Nestor eh. Yan ang Mang Nestor na nakilala ko. Palaban! Ngayon, gusto ko makita uli ang maangas at mabagsik na albularyo ng Kapis. Nagmamadali akong bumalik sa bahay. Hinalungkot ko sa ilalim ng papag ang tinago kong katana. May bahid pa nang natuyong dugo yun mula sa mga aswang na pinagtatataga ko. Anak, pangako, magbabalik na ang dating Nestor. Isa pa, ayoko nang masuntok ng kaibigan mo. At sakit eh. Hanggang ngayon eh, ay sakit pa rin, no? Nasa likuran ko na si Bonito nang isukbit ko ulit sa likod ko ang katana. Handa na po ba kayo ulit, Mang Nestor? Kung handa na kayo, iisa-isay na natin sila. May alam ako mga bahay nila. Napag-aralan ko sa loob ng isang buwan kung nasan sila mga nakatira. May isang baryo ba sila? Hindi. Nagkawatak-watak sila. May ilang grupo kasi ng magsasaka na lumusob doon. Pero sa kasamaang palad, namatay din silang lahat. Kaya mula noon, nagsialisan ng mga aswang doon sa baryong yun. Pero huwag ka mag-alala, Mang Nestor. Gumawa ko ng paraan para malaman kung saan sila nakatira ngayon. Teka, marunong ka na bang makipaglaban sa mga aswang? Ang pagkawala ni Junjun ang nagtulak sa akin para mag-aral lumaban. Hindi pa ako magaling, pero kahit papano, alam kong may tutulong na ako. Narinig namin na may residente na nasa labas ang sumigaw-sigaw. Base sa lalaking yon, may aswang daw sa terminal ng tricycle. Oh, Mang Nestor, mukhang ito na yung tawag ng katungkulan. Humanda sa akin ang mga kutong lupa na yon. Pinunta namin ni Bonito ang terminal. Wala nang katao-tao doon pero nararamdaman kong may aswang sa paligid. Ang aswang! Basta maliligayang araw ninyo! Nang dahil sa sapak ng bakulaw na kasama ko, nagising ako sa katotohanan. Ngayon, humanda kayo! Lumakas sa mga kaluskos sa paligid. Sinyalis yun na naghahanda na rin sila sa pag-atake. Mang Nestor, dito lang ako sa gilid. Kaya mo naman yan eh. Tumama ka pa. Wala ka naman palang gagawin. Sisiw lang sa inyo yan eh. Isang aswang na babae na ang gumapang palapit sa akin. Tinusok ko ng katana ang kamay ng babae at saka sinipa ko sa muka. Ampas lupa! Hiniwa ko siya ng katana ko sa balikat. Tinaga ko na rin sa tagiliran. Walang kahirap-hirap na bumulagta ang babae.
Maya-maya, isa pang aswang na lalaki naman ang nanggaling sa ibabaw ng tricycle. Nakapitan niya ako sa likod. Muntikan na niya ako makagat. Buti na lang ay mabilis kong nasingit sa tagiliran ko ang dulo ng katana. Tinamaan ng aswang sa tiyan kaya nabitiwan niya ako. Amoy sukang paumbong ang hininga mo, lintik ka! Tinaga ko ang aswang na yon sa braso. Sinunod ko naman ang hita. Nang bumagsak na siya sa sahig, tinuluyan ko na siya sa leeg. Dahil sa ginawa ko, nagkaroon ng pagdadalawang isip ang ibang aswang na sana ay aatake rin. Pakisabi sa iba niyong mga kasama, buhay na ulit ang mabangis na albularyo! Sabay-sabay na umalis sa mga aswang na parabang mga pusang natataranta. Mang Nestor, wala pa rin kayong kupas ah. Ang galing niyo pa rin. Bonito, bukas ng gabi, dalhin mo ako sa sinasabi mong binabahayan ng mga aswang. Tumango lang si Bonito. Matapos ang labanang yon, sandali kaming pumunta sa pinaglibingan ni Junjun. Kaunting lakad lang din naman ang sementeryo mula sa baryo. Umupo ko sa puntod ni Junjun. Inaplos ko ang pangalan niya. Sa loob ng 1 buwan, yun ang unang pagkakataon na hindi ako umiyak. Sa halip, may saya akong nararamdaman. Anak, pasensya ka na kung tagalan ng pagbabalik ko ha. Pero huwag ka mag-alala. Ipagpapatuloy ko yung nasimulan natin. Junjun, Tol, sinapa ko nga pala yung tatay mo ah. Sakit ng panga niya Pakiramdam ko na iba yung forma ng pangakunak eh. Buwisit talaga tong kaibigan mo. Ngayon matino na ulit ang tatay mo. Pabibigyan na rin namin ng hustisya ang kamatayan mo, Tol. Hintay ka lang dyan ha. Anak, pangako, hindi masasayang lahat ng pinaghirapan natin. Maibabalik natin ang kapayapaan sa baryong ito. Pangako ko yan sa iyo. Humangin ng malakas at parabang nakikiramay din sa amin ang panahon. Bigla na lang kasing umulan ng malakas. Bago pa may makaamoy na impakto sa amin sa sementeryo, umalis na rin kami doon. O paano? Dito na ako. Umuwi ka na muna. Mang Nestor, Oh, bakit? pwede bang sa inyo na ako tumira? Ha? Bakit? Ayaw mo ba sa inyo? Ayaw mo rin ba sa akin? Di naman sa ganon. Nagtataka lang ako. Bakit? May nangyari ba? Inalayas na ako sa amin nung nakaraan pa. Wala nang maging interesado ko sa mga aswang. Pinapili ako ni nanay at tatay eh. Pinili ko kung saan ako sasaya. At yun ay ang makamit ang hustisya para kay Junjun. Hindi mo naman kailangan talikuran ng pamilya mo, Bonito. Pero yun ang gusto nilang mangyari eh. Ang mawala ako sa pamilya namin. Matagal na nila ako pinapalis kasi wala daw akong silbi. Kaya heto, gusto ko na lang makatulong sa nakakarami. O edi tara, sa bahay ka na. Baka maiyak ka pa eh. Magmula ngayon, tayo na magkapamilya. Oh? Talaga, Mang Nestor? Ayaw mo yata eh. Kahit na papaano ay naging magaan ang pakiramdam ko nung oras na yon. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin ang anak ko. Sa mga nakalipas na araw, mas naging maganda ang pagsasama namin ni Bonito. Lalo na nang isa-isa na naming natutuntun ang bahay ng mga aswang. Marami-rami na rin akong napaslang na aswang. Wala akong pinapatawad. Wala akong pinipiling edad. Basta banta sa kalikasan ng mga tao, pinapaslang ko. Walang pagdadalawang isip. Hey Nestor, yun na yung isa sa mga bahay na naman ko dati. Pang-5 na yan. Malayo pa lang eh, ramdam ko na kagad ang presensya nila. O sige, alerto ka, Bonito. Tutudasin natin ang mga yan ng walang pahirap-hirap. Ano pa nga ba? Nauna akong tumayo at umalis sa pinagtataguan namin. Tamang masid muna si Bonito bago siya sumunod sa akin. Nang ilang metro na lang ang layo ko, sinenyasan ko na siya.
Lumapit kami mismo sa harapan ng bahay. Ang iingay nila sa loob. Hindi nila kami naramdaman. Bonito, akin na ang gas at saka posporo. Pagkakuha ko nun, sinilaban ko ang tapat ng bintana. Wala pang 10 segundo, nagtakbuhan na sila palabas ng pinto. Kinagulat nila na naroon kami. Hindi nila alam kung ano ang uunahin. Kung bahay ba nilang nasusunog o kaming nasa harapan nila. Pasensya na. Naitapo ko kasi yung tabako ko sa bahay nyo eh. Sino kayo? Kailangan ko ba talaga magpakilala? Nagbago ang mga itsura nila. Mababangis na ang mga anyo nila. Naglalaway at nag-uuslian ng mga matatalim na ngipin. Mga labastangan, anong karapatan niyong sunugin ang pamamahay namin? Mga mabababang tao! Ay! Huwag kang ngang mainitin ang ulo. Kalmado kung... Mabilis na gumapang ang lalaki palapit sa amin. Kaso, hindi siya umubra sa husay ko. Nanlaki na lang ang mga mata nila nang makitang nasubsob ang lalaking aswang. Tumatagas ang dugo sa leeg. O kayo, magpaalam na kayo sa kinikilala niyong Diyos. Gumalaw na rin kaming dalawa ni Bonito. Walang nagawa ang mga aswang kundi ang umilag lang ng umilag. Nakakapikon, hindi man lang lumalaban ang mga tukmol. Naglabas ng palaso si Bonito. Pinagtititira niya ang mga aswang na gumagapang sa kung saan-saan. Naubos niya ang 6 na palaso pero isa lang ang tinamaan doon. Kaunting ensayo pa. Tatakas pa sana ng 3 aswang pero hindi ko sila pinayagang makalayo. Kahit na may edad na ako, mabilis ko pa rin nahabol ang isa sa mga aswang. Hinawakan ko siya sa damit at tinarak ang katana. Bonito, ngayon na! Dumukot si Bonito ng 3 kutsilyo na katamtaman lang ang laki. Isa-isa niyang pinukulang kutsilyo sa paalis ng mga aswang. Kahit na may kadiliman ay nagawa niyang patamaan ng 3 sa ulo. Diyak ka pala magaling eh, at hindi sa pagpapala. Tsamba lang. Buong akala namin ay naubos na namin ang mga aswang doon. Pero nagulat na lang ako nang biglang may lumundag sa likuran ko. Kinalmot ako ng lalaking aswang sa likuran. Mahaba ang pagkakakalmot pero hindi ko yun ininda. Hinarap ko siya at ilang sandali lang, nakabuka na ang dibdib niya dahil sa malaking hiwa. Lintik na aswang to ah! Nestor, masakit po ba? Ay hindi! Sobrang sarap ng kalmot eh! Sa sobrang sarap eh, gustong-gusto ko nang mapaungol eh! Siyempre masakit no! Mahapti! Dumudugo na nga eh! Tinanggal ni Bonito ang damit ko. Kinuha niya ang langis ng ranas. Katumbasyon ng alkohol, pero mas mahapdi at mas matapang. Mabisang panglinis ng sugat galing sa mga kalmot at kagat ng aswang. Kailangan kasing malinis kagad ng sugat lalo na kapag kalmot yun ng aswang. Malaki kasi ang tsansa na maimpeksyon dahil mas marumi ang kuko ng mga aswang. Ray, isit ka naman. Dahan-dahan lang. Pinadapa niya ako sa lapag na nilatagan lang niya ng damit. Nililinis niya ang sugat ko na parabang ang dami-dami niyang alam sa panggagamot. Halos maihi-ihi ako sa sobrang hapdi nun. Parang namanhid ang buong likod ko. Pero kalaunan din naman ay nawala ng kaunti ang kirot. Tiklo pala kayo sa mahapding sugat eh. Huwag kang maingay. Baka may makarinig na aswang dito. Kapag nalaman nilang may sugat na malala ang isang manunugis o albularyo, sasamantahin nila yon. Gusto mo bang mamatay ako? Depende. Ay, biro lang. Mabuti pa, tumayo ka na. Umuwi na muna tayo. Tinulungan niya ako makabangon. Napatingin na lang ako sa mga aswang na nakabulagta. Sayang. Kung nabubuhay sana si Junjun, siguradong tuwang-tuwa yun na makita itong mga nakahandusay na aswang. Dalawa sana kaming alalay mo. Inakay na ako ni Bonito. Nang makabalik na kami sa baryo, lahat ng madadaanan namin ay nagbibigay galang sa akin. Para na talaga akong artista noon na mas lalo pang sumikat.
Mula kasi nang tugisin ko ang mga aswang, nanumbalik na rin ang moral ng mga residente. Hindi na sila gaanong natatakot sa tuwing lalabas sila ng bahay dahil alam nila na naroroon ako na poprotekta sa kanila. Hanggang sa makapasok na kami sa bahay ay may mga nagbabanggit pa rin ang pangalan ko. Tay Nestor, isang bahay na lang ang alam kong natitira na tinitira ng mga aswang. Sa palagay ko, kakaunti na lang din ng mga aswang na nandun eh. Huwag tayo magpakampante. Alam mo, yung mga nahuhuli, yun talaga yung nagdadala ng problema minsan sa laban eh. O sige na, bukas na lang natin isipin yun. Magpahinga na muna kayo, Tay Nestor. Kasi inaantok na rin ako eh. Sige na, mauna ka na. Hindi ako makakatulog nito sa hapdi ng sugat ko eh. Nauna nang makaidlip si Bonito. Ako naman ay nakatagilid lang at malalim ang iniisip. Naudlot ang pagmumuni-muni ko nang biglang marinig ko ang tinig ni Junjun sa labas. Tinatawag niya ako. Nung una ay nakala kong nananaginip ako. Sinampal-sampal ko na muna ang mukha ko pero totoo pala ang naririnig ko. Marahan akong tumayo kahit na nahihirapan. Ay! Buksan mo itong pinto! Buhay ako! May kakaibang saya ang naramdaman ko noon. Kahit na alam kong malabo, umasa pa rin ako na sana nga ay si Junjun yun. Papunta na ako sa pintuan nang matauhan ako. Pasimple kong kinuha sa ilalim ng papag ang katana. Dinikit ko ang pisngi ko sa pintuan at nagsalita. Huwag mong gayahin ang boses ng anak ko. Tinarak ko ang katana sa pinto. Tumagos yun sa labas at nasaksak ko kung sino man ang naroon. Umagos ang dugo sa katawan ng katana. Hindi ko pa rin yun hinuhugot. Kung nanahimik ka lang sana di sana hindi ka namatay ngayon. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sa labas ang isang lalaki na nakadikit ang katawan sa pintuan namin. Hinayaan ko lang yung kahit naririnig ko ang paghihingalo niya. Bumalik ako sa higaan na parang wala lang nangyari. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ng 6:00, nabulabog ako dahil sa malakas na sigaw ni Bonito. Nakabangon ako at sandali ko nakalimutan na may sugat ako sa likuran. Taknan tokwa, ano ba't bakit ka nagsisigaw dyan? Ano tong nasa pinto? Nagtatanong ka pa. Nakita mo ng katana, di ba? Pambira naman. May pinatay ka na naman ba kagabi nang wala akong kalamalam? Masarap na ang tulog mo eh. Kaya hindi na kita ginising. Yang napatay kong aswang na yan, may kakayahan siyang makapanggaya ng boses. Buti na lang hindi ako nauto. Bumuntong hininga na lang si Bonito. Pinagtulungan naming alisin ang bangkay ng aswang sa pintuan. Inilagay namin sa drum at sinunog yon. Bonito, bumili ka nga ng tsaa kay Aling Paring. Bili ka na rin ng pandesal kay Tatang Dorito. Umalis si Bonito at wala pa itong damit pang itaas. Naiwan ako nakatulala sa drum na nagliliyab. 10 minuto lang ay nakabalik na si Bonito. Dala na niya ang mga pinabili ko. Tay Nestor, may nakausap akong Ali. Kilala ka niya, hinahanap ka niya eh. Ali? Anong sabi mo? Sabi ko wala ka. Naisip ko kasi na baka magpapagamot. Di ba wala ka sa wisyong manggamot ngayon? Typical na customer lang. Pero weirdo eh. Parang kilalang kilala ka niya. Ano bang itsura? Parang kasing tanda mo rin. Puti na rin konti yung buhok. Tapos ang sabi niya, matagal na raw kayong hindi nagkikita. Napaayos ako ng upo. Hindi ba aswang yan? Mukha namang hindi. Wala akong maamoy sa kanya bukod sa mapanghisi. Tingin ko, kilala mo yun. Nako. Baka nagpapanggap lang na customer pero isa pala sa mga inutangan ko. Natawa na lang si Bonito sa akin. Pero ang totoo, may kakaiba akong nararamdaman. Lumipas sa maghapon at naghanda na rin kaming dalawa ni Bonito. Yun na ang huli naming lakad para puksain ng mga natitirang aswang.
O Bonito, ito na ang huli. Pagkatapos nito gusto ko ayusin mo ulit ang sarili mo, ha? Ayusin? Magtrabaho ka para sa sarili mo. Huwag mo masyadong ikulong ang sarili mo sa ganitong gawain. Kailangan mo ring magkapamilya. Sumang-ayon naman si Bonito sa sinabi ko. Nakita ko ang biglang pagbabago ng reaksyon niya. Kita sa mukha niya ang lungkot dahil sa ginawang pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya. Bago kami umalis ng bahay, dumaan muna kami saglit sa puntod ni Junjun. Nagtaka kami dahil merong bagong bulaklak na nakalagay doon. Napasuyod tuloy kami ng tingin. Wala naman kasing ibang pwedeng maglagay ng bulaklak doon kundi kami lang ni Bonito. Tay Nestor, sariwa pa yung bulaklak oh. Ibig sabihin kalalagay lang nito. May isa pang tao na nagmamahal kay Junjun. Pero wala akong ideya kung sino yon. Hindi kaya may kasintahan si Junjun pero hindi lang natin alam? Kilala ko si Junjun. Lahat ng natitipuan niya sinasabi niya sa akin. Hindi siya naglilihim pagdating sa mga ganong bagay, no? Hindi mo rin masasabi, Tay Nestor. Alam mo naman na may pagkamanak yung anak niyong yun eh. Ay nako, kung sino man siya, sana tulad natin matanggap na rin niya ang pagkawala ni Junjun. Ay teka, mukhang kailangan na nating umalis. Kakagat ng dilim oh. Lumakad na rin kaming dalawa ni Bonito. Malayo-layo ang lalakbayin namin sa gabing yon dahil sa kabilang bundok pa ang huling bahay na pupuntahan namin. Yung bundok na pupuntahan natin, yun yung bundok na sana'y aakitin namin ni Junjun noon. Pero hindi kami tumuloy noon dahil naramdaman kong maraming aswang dun eh. Ngayon, malaki pa rin ang tsansa na bukod dun sa huling bahay, may mga aswang pa rin gumagala sa bundok na yon. Kung ganun kailangan pala nating mas mag-ingat. Mismo. Teka, pairam nga ng posporo. Binigay niya sa akin ng posporo at sinindihan ko naman ang tabako ko. Wala pa kami sa paanan ng bundok ay may mga nagpaparamdam ng aswang. Binagala namin ang lakad namin. Makailang beses kaming tumingala. Nakita namin ang isang taong may malapad na pakpak. Pabalik-balik lang siya sa ere. Para bang alam niya na rin na naroon kami noong mga oras na yon. Kakaibang aswang to Hindi to gaya ng mga aswang na nakakalaban natin. Teka, paano kakaiba? Sabi ni paring Francisco dati, may mga aswang na galing Guimaras na nagpunta rito. Ang mga aswang na yun hindi pa tukoy ang uri. Yan, parang tik-tik lang naman yun Tik-tik nga, pero hindi natin alam kung ano pa yung isa niyang uri. Malalaman natin kapag nakaharap na natin siya. Umalis na Lumipad na palayo ang aswang. Tumayo na rin kami ni Bonito at sinundan namin kung saan siya pupunta. Kaso wala pang ilang minuto na wala na siya sa paningin namin. Kinutuban na ako kaya hindi na namin ipinagpatuloy ang pagsunod. Nanatili lang muna kami sa kinalalagyan namin. Bonito, hilap! Hinawi ko si Bonito nang makita naming nasa likod umatake ang aswang na may pakpak. Walang iya, ang bilis niyang makarating dito Ano, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang po ako. Huwag niyo ko intindihin. Pesting aswang yan Pinulat ako. Humanda sa akin ngayon yan. Dinukot ko na kaagad ang katana sa likuran ko at winasiwas. Lumabas ka dyan! Para kang walang bayag Katago-tago ka pa. Kung tunay na mabangis ka, may lumaba ka ng patas. Maya-maya lamang ay mabilis na pumunta sa likuran ko. Hinawakan ako sa damit at binalibag ako sa mga makakapal na ugat ng puno. Duwag! Buwisit! Iniinis ka lang niya, Tay Nestor. Kaya kumalma ka lang. Kailangan nating umalis dito. Lugi tayo sa dilim Umanap tayo ng wala masyadong puno para sa liwanag ng buwan. Mabilis kaming tumakbo paalis. Ramdam ko na humahabol pa rin sa amin ang aswang noon. Nang makarating na kami sa sakahan, doon na ako ginanahan. Dito! Tingnan natin kulit mo rito! Maigpit ang hawak ko sa katana.
Nakita na lang namin siyang palapit sa amin habang pumapagaspas ang pakpak. Ako na munang bahala rito, Tay Nestor. Pinagtititira ni Bonito ng pana ang aswang. Pero sa lahat ng aswang na nakalaban namin, yun lang yata ang may utak. Ang galing niyang umilag. Hindi makatama si Bonito. Medyo malayo sa akin si Bonito dahil atras siya ng atras. Kaya na makalapit sa kanya ang aswang, hindi ko rin sila agad naabot. Nahiwa ng kuko ng aswang si Bonito sa dibdib. Bumagsak siya ng dahil doon. Huwag niyo ako intindihin. Yung aswang lang. Dala ko naman ang ranas eh. Ay, mahina ka pala eh. Tumayo ako tinarap ang aswang. Ako ang haharap sa'yo. Malambot pa yung kasama ko. Kasing lambot ng tutoy ng sanggol. Bumaba ang aswang sa lupa. Mas matangkad siya sa akin at di hamak na mas malaki ang katawan. Yan! Yan ang gusto ko, pumapalag. Tumakbo ko palapit sa kanya. Paghataw ko ng katana, nahawakan niya ang kamay ko. Nagawa niyang salagin nang walang kahirap-hirap ang kamay ko. Hanggang sa parang dinudurog na niya ang kamao ko. Kaya naman naisipan ko nang gumamit ng pandaraya. Dinukot ko sa bulsa ko ang pinigiang sibuyas na nalagay sa plastik. Pinisit ko sa mukha niya yon, kaya niya ako nabitiwan. Ba't ka umiiyak? Paggewang-gewang siya sa sobrang sakit ng mata niya. Nangatawin ko siya ulit, ay bigla siyang umangat sa ere. Tingnan natin kung makalipad ka pa. Tumukot ako ng 2 punyal sa tagiliran. Pinukol ko yun patungo sa magkabilang pakpak ng aswang. Bumagsak siya ulit sa lupa. Sinamantala ko na ang pagkakataon para muling umatake. Malakas kong tinarak ang katana sa dibdib niya. Akala ko mamamatay na siya dahil tumagos pa ang katana hanggang sa likod niya. Pero tumayo lang siya ulit at tinawakan ako sa balikat. Kahit hindi siya makakita na maayos, nagawa niyang pisilin ang balikat ko. At yung kabila naman niyang kamay ay dinakma ang katana. Takko, kung minamalas ka nga naman oh. Ibinuka ng aswang ng malapad ang bibig niya. Maging ako nagulat din kasi parang kakasya doon ang ulo ko. Sasakmali na sana niya ako nang biglang may ginawa si Bonito. Biglang napatras na naman ang aswang. Pagtingin ko kay Bonito ay patawa-tawa pa siya. Mang Nestor, sa tirador pala ako magaling, hindi sa pana eh. Sira ulo, tumatawa ka pa? Bago pa makabalik sa katinuan ng aswang, hinagupit ko na ng katana ang kanyang leeg. Matigas ang leeg ng loko kaya 3 beses ko itong inulit-ulit. Kalaunan, bumulagta na rin ang aswang. Sinipa-sipa ko ng mahina sa katawan pero hindi na siya gumagalaw. Hindi man lang ako nahirapan. Oo nga, ako yung hirap na hirap eh. Mas mahirapan ka kapag nilagyan ko ng gamot yung sugat mo. Ha? Pagkatapos kong paslangin ng aswang na yon ay inasikaso ko muna si Bonito. Naghari ang sigaw niya sa kagubatan sa sobrang hapdi ng nilagay ko na gamot. Makalipas lang ng halos 1 oras, ipinagpatuloy na rin namin ang paglalakbay. O ano? Kaya mo bang maglakad? Bakit naman hindi? Paano man ang pinanlalakad ko, hindi naman dibdib eh. Habang tumatagal, nagiging siraulo ka talaga, no? Ganun talaga kapag komportable na. 1 oras pa ang dumaan at nakita na rin namin ang bukod tanging bahay na nasa gilid ng sakahan. Kahit hindi pa kami lumalapit, ramdam at amoy ko na ang mga aswang na nasa loob. May kalakihan ng bahay, kahit nagawa lang yun sa kahoy. Kaya naman siguradong marami sila sa loob. Ano? Sunugin na lang natin. Wag, maamoy nila yung gaas. Hindi naman niya katulad ng mga tangang aswang na nasunog natin. May nararamdaman ako na parang isa sa kanila mabangis. Kaya lumapit tayo, dahan-dahan. Tara. Bago kaming tuluyang makalapit ay siniguro naming walang nakakakita sa amin. Sinamantala namin habang parang abalang-abala ang mga tao sa loob. Papasukin na sana namin ang bahay nang biglang may lumabas na aso. Hey Nestor, aswang din ba yan?
Oo, pero sana hindi marunong tumahol. Nagkatinginan kami ng aso na parabang alam niya ang gagawin namin. Maya-maya, nagulat na lang kami ni Bonito nang biglang sumigaw ang aso. Putya, hindi nga tumatahol. Sumisigaw naman. Paano nakapagsalita yun? Pambihira oh. May mga aswang na kayang magsalita kahit na nakaanyong hayop sila. Naalarma ang mga nasa loob. Nagsilabasan sila at halos lahat sila ay puro babae. Bonito, tirador ka ba ng mga chicks gaya ni Junjun? Tiradorin mo na yung mga yan! Mabilis na binalahan ni Bonito ng pako ang tirador. Isa-isa niyang tinirador ang mga babae na nagluluwaan ng mga dibdib. Bulagta kaagad ang iba. Ang iba naman ay nagsisilundagan papunta sa amin. Pero dahil magaling ako, wala ni isa sa kanila ang makadampi sa amin. Lahat ng lalapit ay sumisirit na lang bigla ang dugo. Makalipas lang ang ilang minuto, ay patay na silang lahat. Maging yung aso na naging tao ay dinamay na rin namin. Ay nako, kakakulit talaga ng mga babae kahit kailan ano. Buti nga hindi sila nagbunga nga habang lumulusob eh. Natigil ang pag-uusap namin na may isang matandang babae ang lumabas ng bahay. Napansin kong nawala ang ngiti sa mukha ni Bonito. Celia? Celia? Magkakilala kayo? Anong ginagawa mo rito? Tay Nestor, yan yung matanda na naghahanap sa iyo eh. Siya ang asawa ko na matagal na kaming iniwan. Kumusta ka na, Nestor? Sabihin mo sa akin, bakit ka naging aswang? Dahil ito ang landas na gusto kong tahakin. Ang maging mataas kesa sa tao. Umalis ka't iniwan mo kami para sa ganyang buhay. Kailan mo ba huling ginamit ang utak mo? Nestor, ang maging tao ay isang pagiging alipin ng lipunan. Bakit hindi mo na lang ako samahan? Anahimik ka. Mga aswang ang dahilan kung bakit namatay si Junjun. Tapos gusto mong sumama ako sa'yo? Isa kang malaking tanga. Paano mo nagagawang sikmurahin na maging kagaya nila samantalang sila rin ang pumatay sa anak natin? Kapalaran ni Junjun nang mawala sa mundo. Ganon ang kapalaran ng mga tao. Ang maging mababa kesa sa mga aswang. Ikaw, Nestor, ang dahilan kung bakit siya nawala. Hindi ang mga aswang. Kaya masasabi kong tama lang na maaga siyang nawala. Kesa naman gamitin mo siya laban sa akin balang araw. Napakawalang hiya mo talaga, Celia. Walang konsensya. Napakasama mo. Pagbabayaran mo ang pag-iwan mo para dyan sa gusto mo. Papatunayan ko sa iyo na kamatayan ang dulo ng kapalaran na tinahak mo. Nasa akto nga atake na ako nang may pahabol pa siyang sinabi. Mahal pa rin kita. Natigilan ako nang marinig ko yun. Mahal pa rin kita, Nestor. Marahil nakalimutan ko na ang maging mabuti. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay nandito pa rin. Ngayong nakita na kita, ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa na mabuhay ulit. Tay Nestor, huwag kang makinig dyan. Tandaan mo, mas magaling manloko ang mga babae lalo na kung hindi naman maganda. Manahimik ka! Sino ka ba para lasunin ang puso't isip ng asawa ko? Nestor, halika. Magsama tayong dalawa. Alam kong matagal ng pangarap ni Junjun na makumpleto tayo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at ibinaba ko ang aking katana. Uy, Tay Nestor! Gumising ka! Nililinla ka niya! Diyos ko naman oh! Ang dami nating inilaban tapos mailab ka lang ulit sa kulubot na yan! Hindi ko pinakinggan si Bonito. Hinarap ko si Celia. Nakangiti siya, tinawakan pa ang pisngi ko. Patawad kong nasira ang pamilya natin. Pero muli tayong magsama. Bubuo tayo ulit ng pamilya. Manahimik ka! Menopause ka na, paano ka magkakaanak? Pamilya-pamilya ka pa dyan. Celia, alam mo ba yung salitang English na joke? Ha? Anong joke?
Nagulat na lang siya sa ginawa ko. Tinara ko kagad ang katana sa kanya at tinaga siya sa leeg. Tumumba siya kaagad habang sumusuka ng dugo. Traidor ka! Ramdam ko masamang balak mo kaya hindi mo ako maiisan, ano? Alam ko rin na mas malakas ka sa akin. Kaya kailangan kitang traidorin. Tay Nestor, ang galing mong umarte ah. Napasakay mo ako dun. Pwede ka maging artista. Ang role mo, tanga-tangahan. Celia, magpahinga ka na. Tapos na ang tadhana ng grupong binuo mo. Huminga ako ng malalim. Sinilaban na rin ni Bonito ang katawan ni Celia at sinunod naman ng iba. Tara na, Bonito. Ngayon, tayo na ang tunay na magkapamilya. Inakbayan ko si Bonito at nilisan na rin namin ang lugar na yon. Naubos namin ang mga aswang kaya muling nanumbalik ang kapayapaan sa buong Capiz. Wala na kaming nabalitaan na may aswang doon. Makalipas ang maraming taon ay sa Maynila na kami nanirahan ni Bonito. Dito na rin siya nagkapamilya. Nagkaanak siya ng 7 at isa sa mga anak niya ang tumulong sa akin para maisagawa ang mahabang liham na ito. Sa aking karanasan, Kabanong, masasabi kong hindi nga talaga permanente ang maraming bagay sa mundo. Lahat nawawala pagdating ng panahon. Pero ang mahalaga, kahit mawala man sila, nakatatak pa rin sila sa ating puso't isipan. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala ko ang aking anak na si Junjun. Wakas,